The first time kong magpapadala na hindi ko gagawa ng box. Yan, tingnan natin. Malayo yung biyahe nito kaya dito natin testing. Andyan yung gauge. Oh. Binalot ka rin naman siya ng bubble wrap dito. Ayan, ito yung gauge niya. Ayan. Titingnan natin kung okay to. Ayan, bubble wrap din naman to. Para magmukhang malaki. Magmukhang malaki. Ayan, i-roll natin. Ayan. Para magmukhang malaki yung kanyang ano, kasi ayan, no, kita nyo, nakabubble talaga. Yan. Yan. So, ilalagyan din naman ng plastic to, ng ano, ay magmukhang malaki, oh. Yan. Huwag lang naman sana patungan ng mga sobrang bigat na ano. Teka, asan ba yung tape ko rito? May dala akong tape. Saan? Bakit nawala? Ay, ito pala. Ay, so sana pa ako nang hanap. So, malabo yung mukha ko, madilim kasi yung ilaw nandun. Eh, importante naman, itong ibinabubble wrap natin. Ayan. Ayan. Andiyan na siya sa loob. Oh. Lalagyan lang natin ng tape para matibay. Ayan. Pati dito. Kaso yung tape, ito yung tape. Dito ko na itayo yung cellphone. So, yan. Taga, ilagay natin dito. Ayun. So, kita naman, ayan. Titape pa natin, kaya pala hanap ako ng hanap ng tape. Dito pala nakasuksok yung cellphone. Ayan. Ayun, no, nasisilip sa loob. Ayun, kita. Hindi ko siya gagawa ng box. Kasi pag nakabox, eh di mas mali. Ano natin, so, ito naman to. Saan pa naman to? So ito na eh, binabalot ko na eh. Ayan. Yung iba natin mga offset ko, maliliit. For pick up na. Ito ay personal natin dadalhin sa kulay. Ayan. Kasi ano na to. Nagmamadali yung ano nito. Ayun yung pick up ng courier. Bukas pa. Ayan. Pa sila mag-pick up. So, ano natin, magaan lang naman ang weight nito kasi nga maliit lang naman yung offset for JR Mango. Ayan. Maganda naman dito. Anodized talaga siya kaya pag matagalan na to yung mga bumabalik nga sa akin para i-maintain, i-repair after mga ginamit ng mga 2 years ganyan. Eh intact na intact sa kasi nga anodized yung aluminum kaya protected na protected kaya yung mga ginawa natin receiver noon during pandemic, okay na okay pa. Kasi naka-anodize. Kaya talagang tumatagal. Yung kapag anodize. Hindi siya nagko-corrode. Walang corrosion. Pero yung tagal na nun Hindi nila kinakalas kasi ayaw daw nilang pakialaman dahil mga O-rings lang na mapapalitan. Ako yung pinagpalit nila. Dito nila dinadala pinapadala sa akin. Kasi ako rin naman daw yung gumawa nun. Kalimitan kasi, yung iba, pag pinagagawa nila doon sa iba, parang natatakot kasi hindi daw sila yung gumawa kasi yung mga gawa ko nung una, pangit pa eh. Siniraan pa yung sarili ko. Mga gawa ko noon talagang pangit pa. Unlike doon sa ibang mga maker na noon pa, magaganda na yung gawa nila, kinis na kinis. Yung sa atin, medyo, bumawi na lang tayo sa performance eh. At saka yun nga, pang matagalan. Kasi nga, dati pa, na tayo. Kaya hanggang ngayon, nakikita ko pa lang buong-buo yung O-ring lang pinapalitan. Ay, Meng, wag mo nagbibideo ako, wag ka na miksena. Yung pusa ko. Na ganyan talaga yan, makulit. Yan.
gustong sumali sa pagbibigay. Kaya, ayan. Oh, kita niyo to. Ay, basta madadamage siya. Kahit lagyan pa to ng ano, kahit papatungan nila ng bigat, ay may laban yan. At saka, ayun, sa loob mo, naaninaw pa. Lalagyan natin ng maraming tape para hindi mabutas yung bubble wrap. Ayan. Bubble wrap siya. Talagang kasi parang iskot, no? Anahan natin yung maigi. Ayan. Diba? Babawi sa tape. Bawi sa tape sa dami. Ayan. Tignan nyo naman yan. Oops. Diba? Nasa gitna siya. Cute, no? Magugulat ngayon yung ano nito. Magre-receive nito kasi ano yun, ba't ang laki? Offset lang yun, no? Ba't ang laki? Surprise yan. Kaya pala malaki yan eh. Pag dumating ito sa kanya at pisaan na, maliit na, ay, ibig sabihin talagang grabe ang ginawa ditong ano. Eh magkaan lang po. Kayang dalahin ng hamon, yung electric pan. Di ba? Kailangan masaya tayo doon sa ginagawa natin. Kahit medyo nakakapagod. Yan. Eh, dapat ini-enjoy natin. Kasi ganyan talaga yung buhay. Walang madali. Lahat mahirap. Kasi ang importante, nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. Hindi ka nagre-reklamo kasi hindi lang natin din ang pwede nating pagreklamuhan. Ayan. Kahit anong problema yung dumarating, mahirap ang buhay kasi mahal ng bilihin, eh dapat ngumingiti pa rin tayo kasi wala na tayong magagawa dyan. Yan na talaga ang takbo ng panahon. Hindi na natin yan pigilan. Hindi na natin babalik yung panahon ni Jose na masagana pang buhay. Ngayon na yun, talagang ano. Mga ka-erganer ha. Pati ako natututo na tayo mag-share ng mga ano mga wisdom na ano yun lang kasi nagpapalakas ang loob natin Ayan. Pinulok mo na ng tape yan. Bawin talaga dyan. Isa pa. Ayan para ano talaga. Protected. Yan. Diba? Eh, dito sa hangin na nakambak dito sa ano na ano ng packaging tape talagang ano tingnan nyo. Kita sa loob ayan. So, pasensya na kayo at talagang paminsan mahirap maisingit makapag-video tayo. Kaya ganito, pati sa pagbabalot. Yan na, kasi namadali Nakaharap ka na lang sa camera habang nagbabalot. Tapos nagsasalita ka ng konti. Mga inspirational talk ba? Ayan. May nakita kang bukol. Ipitin ang tape. Diba? Ganyan din ako pag nagagawa ng airgun. Although pangit yung mga pangit ako mag-design, pinipilit ko na lang makabawi doon sa performance. Pero sana, matuto rin akong gumanda yung design. Hindi naman habang buhay ano tayo siyempre, dapat naman tayo. Importante yung quality, yan nga, as much as possible, ina-anodize talaga natin. At hindi natin basta pinipinturahan. Subukan na yung pintura kasi ginamit ko na yan noon pa. Pintura. Kahit gaano kamahal yung pintura mo, ginagawa ko nga dyan, ay paint with,
anodizing solution. May content siya, ganon. May anodizing solution. Pero pag na, ang bilis magasgas. Mabilis matanggal. Di lalo na sa thread, kapag ipinasok mo yun sa kapwa thread niya, female, tapos male thread. Pag hinigpitan mo yon, ipit na yung pintura, no, tanggal na yun. Tapos nagiging dumi pa yon, dumi pa yun kapag kinalas mo na. Kailangan mo pa linisin yung butas kasi dahil dun sa pintura na natanggal sa loob. So, iba pag anodize, talagang pasok kasi siya sa mismong pores ng aluminum. Siya ang nagiging balat. Yung balat, yun yung nagiging anodize, yun yung mga mismong nagkakaroon ng kulay. Hindi siya pumapatong lang sa ibabaw. Gaya niyan. Hindi siya basta lang nakapatong, kagaya itong label na to. Ink yan, parang dye ink na ginamit ng nakalagay sa plastic. Hindi yan ganyan lang na nakapatong. Yun talagang mismong naka-penetrate sa kaya nga sinabing anodize, kailangan i-open niya yung kanyang skin, yan ganyan, para pag ng kulay, pasok na pasok doon sa mismong balat ng Kaya pag kinayod mo yan, yung aluminum mismo, halimbawa kinayod mo, yung aluminum mismo ang kinukudkod mo. At pagka nakudkod mo yan, medyo makapal-kapal din almost half mm, ganyan. Hanggang 1 mm, pag kinayod mo yan, o half mm, pag kinayod mo, yung mismong aluminum, may kulay. yung mismong alikabok niya, at saka yung may kulay kasi nag-penetrate siya sa loob ng alloy. Kaya, gano'n, hindi siya nagkukurod. Kasi magkukurod dyan, labas, hindi naman yung loob eh. Yung loob eh. Yan po kasi yung may tinatawag doon, yung parang rekado ng corrosion is hangin tsaka moisture. Yan, pag naghalo yan, sa nabasa yung alloy mo, yan yung bumubuo ng corrosion. Sila yung nag-penetrate doon sa iyong alloy. So, yun. Kaya, kapag anodize siya, hindi siya makapasok. Kasi, napakaliit talaga. Million, negative. hindi, hindi mo makikita kahit sa microscope. Mahirap makita yung kanyang mga tawag dyan. Nakalimutan ko, hindi kasi ako magaling sa science. So, pasensya na. So, ayun. Pinakita ko lang sa inyo kung paano ko itong experiment ko ngayon. Going to Jensan. Yan. Mindanao yan. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. At medyo, mahaba na yung video natin. 30 minutes kagad. O may na yan. Mahaba yan. So, bye-bye na po sa inyo.